Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, ayan, i-unbox natin itong very affordable na Oppo A60. Ito na kayang perfect na entry-level smartphone para sa inyo. Tara, pag-usapan natin. So naghahanap ba kayo ng isang murang smartphone? Ito na ang masasuggest ko sa inyo, Oppo A60. So solid itong smartphone na to dahil very affordable lang. So pwede nyo to usually makuha sa online ng around 4 to 5,000 pesos. Pero usually ang SRP nito mga idol is around for the 4GB 64 is 6.5 and 4GB 128 is 7.5. Again, pwede nyo ito makuha ng 4 to 5,000 pesos for the 4GB 64GB of internal storage. So very affordable na smartphone ni Oppo. So titingnan din natin ito sa ating full review kung sulit ba yung specs nito, kung maganda nga ba yung price niya, at okay na okay ba yung RAM. Yung storage niya dun pa lang medyo, alam ko iba magiging skeptical for the 64GB of internal storage. Pero tingnan natin yung overall specs nito kung natatabunan ba yung 64GB. Pero I know medyo maliit na talaga 64GB to be honest mga idol. At kung interested pala kayo bumili nito Oppo A60, yung top nyo yung video na yan, nandito yung link ng Oppo A60. Mura at bagsak presyo lang to. At syempre meron pa tayong special voucher na makukuha. Kunyari dito kayo bumili sa online, may special voucher pa, additional discount pa yan dahil galing kayo dito sa YouTube shopping natin. Kumbaga laking tulong yan sa mga consumers. No worries, official store po ni Oppo yung pagbibilan nyo yan, kaya legit na legit po yan. So ito yung box ng Oppo A60, very similar din naman sa mga ibang smartphone. Meron tayo ni Oppo, ayan, Snapdragon 685, 6,000 mAh battery capacity, 120Hz screen refresh rate, and 48 months of fluency. So this is a 4GB, 64GB at Crystal Violet ang ating napili. So tara mga ka-J-Vlog, samahan nyo akong i-unbox itong Oppo A60. Yung box ng Oppo A60, ayan. Same na same din naman sa box ng Oppo A6X at marami pang iba. So Oppo A60, sa gilid ng box, ayan, Qualcomm Snapdragon 685, 6,500 mAh battery capacity, 120Hz bright display, and 48 months of fluency. So dito is, ayan, Crystal Violet po yung ating napili. So open na natin to. Tingnan natin yung content ng box. Ito siya, Oppo. So meron tayo dito yung charging brick. So sa charging brick niya, yun nga, 15 watts lang naman to. So slow charger talaga ang available sa Oppo A6 series. Hindi na fast charging, yun yung nakakalungkot. So type C, and meron tayo dito SIM eject tool or SIM eject tool. Ayan lang naman yung content ng box. So dito tayo sa mismong smartphone. Ayan siya. So ito yung Oppo A60 at yung napili nating color is yung tinatawag nilang Crystal Violet. So check natin siya in 3, 2, 1. Ayan. So yun nga, maganda tong Crystal Violet, parang nare-resemblance nga dito yung ano yung tawag doon? Yung Realme 5. Ayan siya, Crystal Violet. Ganda rin naman. So matte finish siya. Dual rear camera. So ito yung flash. So matte finish, pati yung frame. Ganda no, pag tinitilt nyo ng ganyan, lumalabas yung pagka-effect niya. So ito yung mas affordable ata sa Oppo A6X. Kasi hindi sila nagkakalayo ng presyo ng A6X at hindi rin sila nagkakalayo ng specs. Parang yung nangyari sa Oppo A3X and Oppo A5i, binalik ni Oppo. So Oppo A6X and Oppo A60 ngayong 2026. So dito is yung kanyang power button and yung volume rocker. Sa taas naman is wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, and USB Type-C port at speaker grills. So single speaker siya. At sa bibili ng smartphone na to, good news din, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So open na natin si Oppo A60. Ayan, Oppo powered by Android. So setup ko muna, kabit natin ito pala mga inclusions hindi natin nasama. Ayan. Pakita natin mga inclusions dito.
Meron tayo ditong safety guide. Ayan. Meron tayong quick guide and of course yung free jelly case. So kabit natin yan dito sa Oppo A60. At i-setup ko muna to mga idol. Ayan, balikan ko kayo. So ayan na mga ka-J-Vlog, na open na natin si Oppo A60. Ayan siya. So bubungad talaga sa atin is yung napakataas sa brightness nitong smartphone na to. Solid naman yung display niya. Ang laki rin nung screen size. So tingnan natin yung about phone. So sa device tayo. So yun nga, ColorOS 15. So Android 15 siya. Ang baba talaga ng storage, 64GB. So Snapdragon 685 with 65 mAh battery capacity with 4GB of RAM. Ayan siya. Tapos sa display naman natin, ayan, display size. So, refresh rate is 120. Tapos, pwede natin i-set kung yung mga settings kung saan natin siya i-set na setting, ay na, na refresh rate. So, ayan siya. Sa settings, naka 120Hz siya default. So, ayan, no. Smooth na smooth siya mga idol. Ganda rin naman. And mas okay yung chipset niya compare sa Oppo A3X na Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Ito 685 na. Kaya kung interested kayo dito, ayan, napaka-solid. Mura lang itong si Oppo A60. So yun mga ka-J-Vlog, next is gusto ko i-share sa inyo yung overall first impressions ko dito sa smartphone na to, na ngayon nahawakan na natin first hand itong si Oppo A60. Again, itong smartphone na to ay very affordable lang sa online, kaya kung interested kayo bumili nito, tap nyo na yung video na yan, i-click nyo na yung view products natin dahil meron pang additional discount pag nakuha nyo tong or nabili nyo dyan yung Oppo A60. So first, pag-usapan natin yung display nito. Solid din yung display niya, same din sa Oppo A6X. Napakalaki, 6.75 inches, 120Hz screen refresh rate pa, 1100 nits of brightness. At syempre, when it comes sa resolution is naman yan yan na rin naman yung nakikita natin resolution sa karamihan ng smartphone today. Pero overall display nito napakalaki at sobrang solid mga idol. Talagang may enjoy nyo gamitin ito, and especially maganda rin siya i-recommend sa mga motor taxi riders natin dahil kumbaga when it comes sa nits of brightness, kahit sa outdoor kitang kita nyo ng very clear yung display netong smartphone na to. So operating system out of the box, it is Android 15 pa rin with ColorOS 15, pero I know naman na may history naman si Oppo ng update sa mga smartphone sila, and marami rin ako nakita sa comment section about the Oppo A3X na na-update na nila yan, na-update nila yan before. So ito, let's hope na ma-update din to sa Android 16. Pero sana naman, diba, sana lang ginawa nila ng Android 16 kasi bagong smartphone naman na, and March naman na, diba? So yun lang naman, and Android 15 dapat hindi na siya acceptable sa mga bagong smartphone today, at mas better na talaga yung Android 16. At pero yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, maghintay-hintay na lang kayo, baka lang naman ma-update siya sa Android 16, hindi natin alam. Pero longevity wise, Android 15 matagal pa naman yun, okay, mag-alala. Next, yung design. Sa design, to be honest, naaalala ko dito yung Realme 5. Nagkaroon kasi ako ng Realme 5 dati, yun yung super glossy finish, at grabe nag-trending yung cellphone na yun. At nakita ko yung resemblance niya dito sa Oppo A60. Itong color violet nila, ang ganda. Pag tinitint nyo ng ganyan, lumalabas yung effect, and matte finish naman siya overall. So when it comes sa design, napaka-solid, ang ganda. Premium naman siya for me. And sa form factor, since malaki battery niya, dito mo mapapansin na hindi po siya manipis na smartphone at medyo may kabigatan itong si Oppo A60. Kaya kung i-rate ko naman yung kanyang overall display, ay overall design, maganda naman kahit papaano, di ba? So sa mga consumers na design and aesthetic ang tinitingnan sa smartphone, ito okay rin naman ang Oppo A60. So makikita nyo dito, di ba, dual rear camera system siya. Meron siyang 13 megapixel and meron siyang monochrome lens. So yun nga, wag kayo malilin lang na itong pangalawang lente ay very useful, hindi po. So ito pa rin ang titignan nyo, yung main camera itself, 13 megapixel mga idol. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda itong Oppo A60. Pero yun nga, sa camera, isa lang po talaga gumagana dyan, 13 megapixel. And of course, sa ating full review, pag-uusapan pa natin further yung camera netong smartphone na to. Next, sa pag-uusapan natin yung RAM at ROM. So I know yung
storage yan na 64GB, dapat hindi na talaga sila naglalabas yan. Medyo ano na yan medyo ganun na yan ngayon 2026. Kung makuha nyo siya ng 3,000 okay na okay. Pero SRP na 6.5 syempre sa big no-no, and even the 4GB of RAM. Pero yun nga, pwede nyo siya makuha ng mababa, 4,000 plus. Pero real talk, 64GB hindi na talaga enough yan. Medyo malayo kasi price difference nito sa 128. Ito ang review unit ko, 64GB lang kinuha ko. Yun lang magiging ano nyo dito, may magiging major setback nyo. Yung kanyang storage, medyo maliit for its price. Pero meron naman tong storage, expandable storage. Pwede naman kayo maglagay ng memory card, kumbaga, para sa mga photos and videos nyo. Para yun lang, mag-adjust na mismo. Kayo na mag-adjust kay Oppo kasi ayaw nila mag-adjust. At kumbaga, pag kukunin nyo yung 128, 5,000 plus 1,000. Kung may 1,000 kayo, go for the 128. Pero hindi naman perfect fit for the 5,000 pesos range yung 4GB of RAM. So, yun lang naman ang major setback nitong Oppo. Napakakuripot nila sa RAM at ROM. Pero overall, ibang specs nito ay maganda naman for its price. Especially the processor, Qualcomm Snapdragon 685, okay naman siya. Kaya stay tuned lang dahil game test naman natin ito si Oppo A60. Tingnan natin kung hanggang saan ba makakaya yung 4GB of RAM and 64GB. Pag 64, matik hindi ko may game test dyan, yung Genshin tsaka WoWa. May game test ko lang dito, tatlo usually for the 64GB, COD, Honor of Kings, PUBG na lalagay ko, and Mobile Legends. So stay tuned lang sa ating game test dito sa Oppo A60. Next yung battery. Sa battery, malaki battery na ito, 6,500 mAh na removable battery. So, yun naman yung isang huge advantage na itong Oppo A60. Napakalaki ng battery capacity niya, 6.5. At para panigurado ma-attract yung mga motor taxi riders natin dito dahil ang laki ng battery na ito na yun yung usually hinahanap ng mga riders natin, yung merong plenty of battery capacity para sa work nila. Pero, ito nakakalungkot, 15 watt fast charging po itong smartphone na to. So, yun lang naman ang major ano rin dito na nakakalungkot. 15 watt fast charging rate. Itetero mo sa 6.5. Siguro mga 3 hours. So, 3 hours. Matic. Ma-charge itong smartphone na to. So, 15 watt. Hindi yan fast charge. Pag tinerno mo sa 6.5. Again, yan din yung isang major setback dito sa Oppo A60. Slow charging po siya mga idol. Kahit nasalpakan nyo to ng ibang charger, hanggang 15 watts lang talaga kaya niya. Pero again, panalo naman sa battery capacity. And syempre, maganda rin yung rating ng kanyang protection, IP64 water and dust resistant. So, meron siyang protection sa tubig. At again, hindi siya pwede masubmerge. Pwede lang siya mga talsikan ng tubig. Sa mga ganyang scenario, valid po yung kanyang protection. So, again, mga ka-J-Vlog, yan ating first impressions. Hands-on dito sa Oppo A60. Again, for its SRP, to be honest, hindi siya perfect or hindi bagay yung specs niya for its price or SRP. Yan ang possible na pwede nyo makuha sa mall. Kaya nga ito, parati kong nire-recommend ang ating link. So, ano yan official store po ng Oppo yan. Mura kasi sa online and marami kasi mga consumers ang hindi pa aware na mura talaga sa online at ang laki na makuha nyo discount. Biruin nyo, pwede nyo ito makuha ng 4,000 to 5,000 pesos. Matik ang laki agad na madi-discount nyo at malaking tulong din yan sa mga consumers natin yung makukuha nilang discount. Diba? Pwede nila magamit sa ibang bagay pa yan. So again, pag dyan kayo bumili sa ating View products, meron pang special voucher na naghihintay sa inyo, additional discount voucher dito sa Oppo A60. Abangan nyo na lang po yung full review and game test natin dito sa smartphone na to. Overall specs, okay naman. Meron nakaka-disappoint lang talaga ang RAM at ROM neto and of course, yung kanyang charging rate.